Isang mapayapa at mapagpalang umaga sa inyong lahat. Kamusta na po kaya kayong mga taga-Paysawan, Bagak, Bataan? Kayo mga nasa Malabon at sa kabuuan ng Bagong Baryo, no? Caloocan. No? Noong pong nakaraang linggo ay tinalakay natin ang tema na pinamagatang Jesus the Way to a Better Life, remember? No? So maraming bagay tayong natutunan hinggil sa paksang iyon at sinabi ko nga na magkakaroon tayo ng serye, no? Tungkol sa daan ng ating Panginoon. No? Napakaganda po kasi ng mga paksang inilaan ko para dyan. So ngayong umaga, itutuon natin yung sinabi ko sa inyo. No? Noong nakaraang linggo, tutuon natin ang ating pansin sa paksang Jesus, the way to forgiveness. No? So kung nakahanda kayo, bago po tayo magsimula sa ating serye, samahan niyo muna ako sa isang maikling panalangin. Okay? Ama, pinupuri kita at pinasasalamatan sa paggamit mo sa akin sa iyong ministeryo. Salamat po sa iyong gabay at pagbibigay sa akin ng kakayahang magturo ng iyong salita at ibahagi ang mabuting balita sa iba hanggang ngayon. Amang makapangyarihan sa lahat, bigyan mo ng kapangyarihan ang iyong mga anak na ipahayag ang Ebanghelyo upang isalaysay ang iyong mga kamanghamanghang gawa na nagniningning sa iyong maluwalhati at banal na pangalan. Jesus, bigyan mo kami ng kapangyarihan upang ipahayag ang iyong ginawang pagpapakasakit hanggang kamatayan para sa aming mga kasalanan, na ikaw ay binuhay mula sa mga patay at itinaas bilang Panginoon sa lahat ng nilikha. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan na mamuhay sa liwanag ng Ebanghelyo. Ipahayag ang katotohanan nito sa aming mga salita at buhay na sumasalamin sa mga katotohanan sa pamamagitan ng aming mga pagkilos at pag-uugali. Samahan mo kami ngayon at nawa ay mahalin namin ang aming kapwa tulad ng pagmamahal na ibinigay mo sa amin. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kamusta na po kayo? No? Sa linggo na naman tayong hindi nagkita at eto, araw ng linggo, saka tayo makikitang muli. No? Noong nakaraan nating paksa, no, nakita natin na si Jesus ang daan sa isang mas magandang buhay. No? At magandang buhay talaga kahit na tayo sa mundo pa. No? Kahit nandito pa tayo. Mahalaga rin na si Jesus ang maging daan ng ating kapatawaran sa mga kasalanan. No? Alam nyo, siyempre, nakakagawa pa rin tayo ng mga kasalanan sa maraming paraan. Halimbawa, yung mga sinasabi natin at mga ginagawa natin, no? Tayong dahilan kung bakit napako ang ating Panginoong Jesucristo, no? Sa krus. Dahilan kaya hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. Kung tutuusin mo, no? So, kailangan natin humingi ng kapatawaran sa Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Alang-alang po sa Kanyang anak na si Jesus, na namatay sa Kalbaryo para po sa atin. No? So, ngayong umaga, upang maunawa natin kung bakit kailangan natin ng kapatawaran at kung paano nagbibigay ng daan si Jesus para sa kapatawaran ng mga kasalanan, ang siyang layunin ng paksang ito ngayong umaga. No? Ngayon, mahalaga na magsimula tayo sa pamamagitan ng wastong pagtukoy sa kung ano po ang kasalanan. Puntahan natin yung Roman number 1, the definition of sin. Karamihan ng tao, no, mali po ang pakahulugan sa kasalanan. No? At kung pupuntahan natin yung letter A, may mga misconception ng tao kaya some misconception of sin. No?
Ang tingin ng mga tao, ang kasalanan ay masama lamang kung sinisimangutan ito ng lipunan, no? O kaya kung nilalabag nito ang kanilang sariling budi, o kung hindi naman ay kung nakakasama ito sa ibang tao. Halimbawa, naniniwala ang ilan na ang pagtutuwid ng kasalanan ay walang kinalaman ng ibang tao, no? Basta gawin lamang ang tama, okay na. Dahil sa maling kuro-kurong ito, no, ang palagay nila, napatawad na sila sa lahat ng kanilang mga kasalanan dahil binago lang nila ang kanilang pag-uugali at pamumuhay. Alam mo yun? Yung mga kasalanan, baliwala. Basta, babayaan mo na yung kasalanan. Basta magbago ka at kumuha ka ng mga mabubuti. No? Ganun po yun eh. Puntahan nga natin yung letter B, no? At basahin natin ang nakalagay dito. The biblical definition of sin. Alam nyo, tinukoy po ng Biblia na hindi bababa sa tatlong magkakaibang uri ang kasalanan. Tatlong magkakaibang uri ng kasalanan. Una, ang direktang paglabag sa kautusan ng Diyos o sa wikang Ingles ay sin of commission. No? Basahin natin yung unang 1, Kabanatang 3, talatang 4. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Yun po yung una. Sin of commission. Ang ikalawa naman ay ang pagkabigong gawin kung ano po yung tama. Meron talagang dapat gawin na tama, pero nabigo kang gawin ito. Ang tawag diyan ay sin of omission. No? Basahin naman natin yung Santiago 4:17. Ang nakakaalam na dapat niyang gawin ang mabuti, ngunit hindi iyon ginagawa, ay nagkakasala. Yun po yun. No? Ikatlo, yung pong paglabag sa sariling budhi o yung violation of one's own conscience. No? Nilalabag mo yung konsensya, yung sarili mong budhi. No? Nakalagay po yan sa Roma 14:23. No? Ngunit ang sino mang kumakain sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay nagkakasala, sapagkat hindi siya nagiging tapat sa kanyang paniniwala. Kasalanan ang paglabag sa sariling paniniwala. Yun po, no? Kasalanan po yan. Ang paglabag sa sariling paniniwala. Though, ito ay madalas nakasangkot na ito ay isang seryosong usapin na kinasasangkutan ng Diyos, no? At ng kanyang kalooban para sa atin. Siguro, isipin natin, tingnan natin, gaano ba kaseryoso ang kasalanan? Isaalang-alang po natin ang mga kahinat na ng kasalanan. At huwag natin kalimutan na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito po ay matagal na natin pinag-aralan at ito po tinuturo ng Ebanghelyo ni Cristo. No? Ito po ay matatagpuan sa Roma 6:23. Basahin ko po. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yun po yun. No? Ang epekto kasi ng kamatayan ito ay walang hanggang pahirap. Hindi alam ng tao kung gaano kaseryoso ang Diyos tungkol sa kasalanan. No? Maraming tao ang hindi nag-iisip tungkol sa ginagawa nila sa maghapon. No? Maraming kasalanan gagawa ng tao Di ba? Sa lansangan, marinig natin yung mga batang malilit, nagmumura. Makikita natin yung mga anak na sumasagot sa magulang, pabalang-balang. Ang akala nila ay malit na bagay lang ito. Yung mga bata, nagmumura. Di ba? Yung bang anak, sumasagot sa magulang. Walang respeto. Di ba? Mga lapastangan.
hindi marunong sumunod. Kung tutuusin natin, yan ay ilan lamang doon sa mga kasalanan. Hindi pa diyan kasama yung mga binabanggit ng Biblia sa pahayag na napakahaba nun. Hindi rin alam ng tao na yung dulo nito, ng kasalanan ito ay pagbabayaran nila. At mahirap pong malusutan yan. No? Kung dito sa lupa, natatakasan mo yan, hindi ang kautusan ng Diyos o ang batas ng Diyos. No? Tingnan natin yung epekto ng kamatayang ito. No? At tingnan natin ang kalalabasan. No, ha? At maganda makita natin kung ano yung mga panganib na dinadaanan ng tao. Nasa pahayag 21:8. Basahin ko. Subalit, malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila'y sa lawa ng nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Hindi po biro yan. Ito yung pangalawang kamatayan. At itong kamatayan ito, walang hanggan. Ibig sabihin, gusto mo naman mamatay, hindi ka naman matay kasi yung ikalawang kamatayan mo mananatili ka na dyan sa ilalim ng parusa. Tingnan pa natin yung isa pang aklat sa pahayag 20 Gs. At ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa dagat na apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Magkakasama silang pahihirapan araw at gabi. Ito nyo? Araw at gabi. Napakahirap po yan. No? So, bakit nga ba itinuturing na masama ang kasalanan? Na lalo na yung mga kasalanang hindi napatawad ay dapat dumanas ng gayong pagpapahirap. Bakit kailangan? No? Upang maunawaan natin kung bakit, kailangan po nating isaalang-alang at pahalagahan ang ilang bagay. Pumunta tayo sa ikalawang bahagi. No? Tingnan natin kung ano ba ang Diyos, ang kanyang kalikasan, no? At ano ba ang problema ng kasalanan. Problem number 2, the nature of God and the problem of sin. Puntahan natin muna yung letter A, God's nature. No? Dapat po kasing malaman ng bawat tao na ang Diyos higit sa lahat ay banal. Yun ang kanyang kalalagayan. Yun ang kanyang katangian. Siya ay banal. Yun ang kanyang kalikasan. Hindi siya pwedeng bumabaron. Ano man ang mangyari, yun siya. Kuha nyo? Yun ang kanyang kalikasan So, ginawang imposible ng kanyang kabanalan at katarungan ang anumang kapayapaan doon sa makasalanan. Okay? So, tandaan po natin kung ano yung nakasulat. Buksan natin yung aklat ng mga awit dito po sa Kabanata 5 mula 4 hanggang 6. No? Ikaw ay Diyos na dinalulugod sa kasamaan. No? Mga maling gawain, di mo pinapayagan. Ang mga palaloy, di makakatagal sa iyong harapan. Mga gumagawa ng kasama ay iyong kinasusuklaman. Pinubuksa mo, Yahweh, ang mga sinungaling, galit ka sa mamamatay tao at mga mapanlamang. Kita nyo? Very open, no? Yung talata. Maliwanag na dinidescribe niya kung ano ang damdamin ni Yahweh sa kasalanan. So, tingnan din natin yung sulat mula sa Isaiah 59, mula 1 hanggang 2, no? Tingnan ninyo si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya'y hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hinaing.
Yun po yun. Hindi siya bingi para marinig ang iyong hinaing. Subalit sa verse 2, ganito ang sinasabi. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi niyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Yun pala ang dahilan. Dahil sa kasalanan, hindi tayo marinig ng Diyos. Pati yung mga apila natin, yung mga panawagan natin sa prayer. Di ba maraming mga tao ang mananalangin, regular na nagpupunta sa simbahan tuwing Biyernes, lumuluhod at kung ano-ano pa. Pero makita mo, bakit ganon? Bakit nagdurusa? Bakit may kahirapan? At bakit inilalayo ng Diyos ang kanyang tenga sa mga panalangin ng tao? No? Kasi ang Diyos ay makatarungan. No? Hindi niya papayagan yung ganon, yung sige-sige lang. Hindi ko pwedeng ganon. No? So makikita natin na ano pa? Dahil ang Diyos ay makatarungan, no? Hinihingi po ng katarungang ito na maparusahan ng nararapat ang may kasalanan. No? Kung sino may kasalanan, parusahan. Nakakatulong po ito sa atin upang maunawaan natin ang katarungan ng Diyos. Halimbawa po sa kaso nila Nadab at Abiho, no? Na na-record po sa aklat ng Levitico, atin pong basahin ito. Tingnan natin kung ano ang matututunan natin dito. Ang dalawang anak ni Aaron na sina Nadab at Abiho ay kumuha ng sunugan ng insenso. No? Nilagyan nila ito ng apoy at nagsunog ng insenso at humarap kay Yahweh. Ngunit gumamit sila ng apoy na hindi nararapat sapagkat hindi ito yung iniutos sa kanila ni Yahweh. Kaya't mula kay Yahweh ay lumabas ang apoy at tinupok sila. Sinabi ni Moises kay Aaron, ito ang kahulugan ng sinabi ni Yahweh. Dapat akong kilalaning banal ng sino mang lumalapit sa akin. At dapat akong parangalan sa harapan ng mga tao. Hindi nakaimik si Aaron. Kita niyo po yun. Ano po naging kasalanan? Nagsunog ng insenso, hindi authorized. Hindi naman sinabi ng Diyos eh. Nagmarunong. Minsan, ganyan ang tao eh. Tayo rin, ganun din tayo. Minsan, para matuwa ang Diyos. Hindi natin alam, hindi naman matutuwa ang Diyos sa ginagawa natin eh. Halimbawa, gumagawa ka ng kasalanan, tapos gagawa ka ng mabuti, sabi mo, para bayad ko na ito, para hindi na magalit si Yahweh sa akin, gagawa ko ng mabuti. Hindi po ganun. Hindi ganyan ang Diyos natin na binabayaran natin. Sa aklat ng mga bilang sa 20:12, ganito naman ang mababasa natin. Ngunit pinagsabihan ni Yahweh sina Moises at Aaron. Sabi niya, dahil kulang ang inyong pananalig sa akin na maipakita ko sa mga Israelita na ako'y banal, hindi kayo ang magdadala sa bayang ito sa lupaing ibibigay ko sa inyo. Yan naman ang naging kaso ni na Moises at ni Aaron. Nakita niyo po yun? Ha? Dahil kulang ang inyong pananalig sa akin. Ayun. Yun lang ang kasalanan nila. Kulang sa pananalig. Kita niyo? No? Ang nangyari, hindi na sila magdadala ng bayang iyon sa luping ibinigay sa kanila ni Yahweh. Nawalan sila ng kapangyarihan. Dapat, dapat sila yun eh. Diba? At dahil nabasa natin ang mga panghuling parusa sa kasalanan, ay walang hanggang pagpapahirap, binibigyan din nito kung gaano kabanal ang Diyos. Gayun din, gaano naman katindi yung kasalanan. Extreme po yan eh. Yung banal ang Diyos at dito naman ay matinding kasalanan. No? So, puntahan natin yung pinaka-sentro ng kasalanan, yung problema ng kasalanan. Dito sa letter B, sin's problem. Alam po ba ninyo na inilagay ng kasalanan ang tao sa isang kakilakilabot na kalagayan? Sabi ko nga kanina, hindi aware ang tao rito. Yung mga nagsusugal, patuloy nagsusugal yan. Sige lang.
Sugal lang naman di ba? Diversion lang ito di ba? Maraming tao ang hindi mulat tungkol sa katotohanan ito. Hindi lang yan. Hindi rin nila alam na ang lahat ay nagkakasala. Akala nila, mga taong iba nagkakasala, sila hindi. Hindi po. Yan ang maliwanag na sinabi ng Biblia. Basahin natin sa Roma 3:23. Ang sabi, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kita mo na, lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So in short, lahat po guilty. At dahil guilty sa kasalanan, parurusahan lahat. Wala pong exemption dyan. Makinig kayo mabuti dahil itong mga sharing ito ay gigising sa inyo para malaman nyo kung anong inyong tunay na kalagayan sa buhay. No? Minsan may mga tao pang tatanggi sa pahayag nito Mga ngatwiran pa yung mga yan, sasabihin ng iba, wala naman akong pinatay. Hindi naman ako ng api. Wala naman akong inaping tao, di ba? Basta't ako, malinis ang budhi ko. Teres ko narinig po yan no? Sa mga taong nagmamatuwid, no? Wala raw silang kasalanan. Wala naman akong Magaling silang magpalusot, no? Ang magandang tanong ay siguro, sabi mo, hindi ka nagkakasala. Ang magandang tanong ay nakapagsinungaling ka na ba? Don't tell me, hindi ka nagsinungaling kahit minsan. Pag nagsinungaling ka kahit isa lang, kasalanan yun. Diba? Siguro, mas magaang-gaang na tanong. Marunong ka bang magpatawad sa iyong kapwa? Diba? Talaga? Napatawad mo na ba yung mga taong, Huwag nating kalimutan na ang kalikasan po ng Diyos ay kapwa banal at makatarungan. Banal at makatarungan. Kaya, mapapahiwalay po ang makasalanan sa Diyos at dahil dito, nahiwalay siya, may parusang inilaan ng Diyos para sa kasalanan. Sigurado po yan. May parusa. Okay? Ang tao, sa kanyang sariling kaparaanan ay wala pong magagawa. Wala siyang magagawa. No? Talagang kawawa siya. No? Katunayan, wala magagawa ang isang tao upang pawalang sala ang kanyang sarili sa kasalanan. Wala po. No? Halimbawa, pinatay ng isang tao yung kanyang kapwa. Hindi po malilimutan ng Diyos yan. Yung kasalanan ginawa ng tao dahil nanahimik na siya at hindi na siya gumagawa ng kalokohan sa buhay niya. Hahanapin po siya ng batas dahil nakapatay siyang tao at mananagot naman siya sa Diyos. So, hindi siya maliligtas. Wala siyang susuutan sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Di ba? Kung hindi ka nakulong sa panahong ito, dahil magaling ka magtago, pag namatay ka, harap sa judgment seat of Christ. Alam niyo ba yun? So, doon, mahusgahan ka na. At alam mo na kung ano mangyayari sa mga tao nagkasala. Maraming tao pa rin nag-iisip na kaya nilang iligtas ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Yung binanggit ko kanina. Gumawa ka ng masama, 10. Gumawa ka rin ng 10 mabuti. Manos lang. Iniisip nila na sa pamamagitan ng mabuting gawa, matatakpan ang kanilang mga kasalanan. Naintindihan niyo yun? Wala pong ganyan. Ang anumang uri ng kasalanan ay kasuklam-suklam sa banal na Diyos. Yan po talaga. Wala tayong pwedeng baguhin yan. At alam ba nyo, kailangan itong parusahan ayon sa kapangyarihan ng Diyos sapagkat ang Diyos ay makatarungan. Yung judgment naman ng Diyos, hindi naman kamukha ng judgment dito sa mundo Dito, pagka may pera ka, mababayaran mo yung huskado, di ba? Pwede mong bayaran yan. Nangyayari po yan. Pag mahirap ka lang, makukulong ka. Pero pag mayaman ka, nakakapag-abroad pa. Di ba? Kasi yung hustisya sa ating bayan, saan man dako sa mundo, ganyan talaga ang lakad. Pero sa Diyos, hindi ganyan. Kaya yung kasalanan mo na 2, tatapatan mo na mabuting gawa na 2 rin.
Sasabihin mo, amanos na. Wala pong ganyan. So, yan po yun. Tingnan natin muli ang mga kasalanan na tinukoy sa ating mga binasa kanina. Doon po sa payag 28 o 21:8. No? Sige, basahin ko po. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila'y sa lawa ng nagliliyab na asupre, ito ang pangalawang kamatayan. Kita nyo, pati yung pinakasimpleng kasalanan, yung pagsisinungaling, kasama dyan sa dagat-dagatang apoy. Ganyan po ang katindi yung kasalanan. At ganyan din katindi yung parusa. Kaya, yung lahat ng kasalanan ay hahantong po sa ikalawang kamatayan, ang wika ng 21:8 ng pahayag. Di ba? Inilaan po ito para sa mga nagkasala. Kaya kung ako siya, makakabuting maniwala ka na at huwag ka na magpipilosopo, no? Paano naman yung paano naman, isa lang naman yung kasalanan ko eh. Hindi naman kagaya nila, marami. Ako, isa lang naging kasalanan ko eh. Okay. Kahit nasabihin mo pang isa lang ang kasalanan na gawa mo, ang kasalanan sa paningin ng isang banal na Diyos ay katulad ng isang taong lumabag sa buong kautusan. In short, wala kang lusot. Kita mo? Gaano katotoo to? Totoo ba ito na isang kasalanan hindi makakalusot? Di basahin natin. Ang mabuti basahin natin ang sinabi ni Apostol Santiago sa 2:10. No? Ang lumalabag sa isa, kahit tumupad sa iba pang mga utos, ay lumalabag pa rin sa buong kautusan. Kita mo na. Walang lusot, no? Isa lang, no? Pero mo. Kaya nga yung, kahit gumawa ka ng maraming mabuti, pero nagkasala ka lang ng isa. May hatol po yun, no? Malalaman nyo kung bakit at saka paano malulusutan ito. Madali naman eh. Ha? Mamaya, tingnan natin. Yamang lahat tayo ay nagkakasala, lumilitaw na lahat po tayo ay mapapahamak at magdurusa sa igagawad na katarungan po ng Diyos. Yan po ay tiyak po yan. Wala tayong lulusutan sa puntong yan. No? Matindi ang magiging kalagayan po ng bawat tao. Matindi talaga. Maniwala ka sa akin. No? Wala talaga siyang pag-asa. No? Kawawa siya dahil hindi niya kayang tulungan ang kanyang sarili. So, ano ngayon ang kahantungan ng tao? Kung ganito. No? Hindi ba kapahamakan? Di ba? Ang tanong ngayon ay, meron bang posibleng paraan na maaaring gawin ang Diyos na kahit na siya ay banal at makatarungan, ay magagawa niyang makipagkasundo sa taong makasalanan? No? Ano sa palagay mo? Palagay mo yung banal na Diyos makikipagkasundo sa taong makasalanan? Posible po yan. Definitely meron yan. Basahin natin ang Roma number 3. No? Jesus, the way to forgiveness of sin. Ang sabi po sa letter A, He is the propitiation for sin. Mamaya maintindihan nyo ito kung ano yung binabasa natin at kung anong ibig sabihin yan. Ano, ha? So, ano nga ba talagang ibig sabihin ito? No? Inihanda ng Diyos si Jesus bilang isang pampalubag loob at handog para sa ating mga kasalanan. Okay? Kailangan natin tinding mabuti, mga kapatid, ang kahulugan ng pampalubag loob at handog. No? Ang mabuti ay basahin natin ang unang Juan 4:10 para maintindihan natin. No? Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating kasalanan. Yung binanggit kong salita na yung propitiation ay original na tumutukoy sa isang sakripisyo na inialok ng isang tao upang
paglubagin ang kalooban ng Diyos. No? Propitiation. No? Tulad ng ginamit sa Biblia, tumutukoy po ito sa ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Halimbawa, ang hindi po magawa ng tao para sa kanyang sarili, ang Diyos po ang gumawa. Kaya huwag tayong magtaka, no? Kung bakit posible na ang Diyos ay makipagkasundo sa tao. No? Inihandog kasi niya ang kanyang anak na si Jesus sa krus bilang isang paraan upang mapayapa ang kanyang katarungan. Hindi papayag ang Diyos na hindi tama yan. Kailangan itama yan. So, ganyan na ganyan po ang inihula ni Isaias sa nakalipas na panahon. Sa Isaiah 53, mula po sa 5 hanggang 6. Tunghayan natin. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusang tayo ang dapat tumanggap. Yun, no? Dapat tayo ang paparusahan Pero hindi Ang ginawa ang Panginoon sa kanya ipinataw lahat Nakita niyo po yun? So, sabi po sa verse 10, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito ay mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya maisasagawa ang aking panukala. Iyon. No? Naglilinaw, no? Tandaan natin na sa pamamagitan po ng kamatayan, ng paghihirap ni Kristo sa parusang dapat sana ay para sa atin, tayo po ay pinatawad ng Diyos. Isipin nyo. Ituloy natin ang pagbasa sa verse 11. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Narinig yun? Alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Saan? Sa kasalanan. No? Napakaliwanag po naman no? Tayong mga makasalanan ay kailangan tumanggap ng kaparusahan, ang wika, dahil sa ating mga sariling kasalanang nagawa o ginawa. Subalit sa halip, si Kristo po na walang kasalanan ang ginawang sakripisyo. No? Siya na walang kasalanan. No? Ginawang sakripisyo ng Diyos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yun po kasi ang prinsipyo ng Diyos sa simula pa Hindi po kasi pwedeng bayaran yung kasalanan ng tao Hindi mo mapabayaran yun Wala kang maibabayad Maliban sa patawarin ka ng Diyos. Pero kung sa'yo lang, saan manggagaling? Wala. Walang paraan para mapatawad ka sa kasalanan. Walang iba. So, kaya nga, maganda basahin natin yung sinabi ni Apostol Pablo tungkol dito. Yes, Efeso 1:7, no? Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang kanyang kagandahang loob. Kita mo na. Ang linaw Kung wala yung Kristo, kung wala yung dugo, kung wala yung kamatayan sa krus, wala po. Ang kasalanan natin, no, ay hatulan ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus, no, makakabalik na tayo sa Diyos. Dahil pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. No? Sa ganitong paraan, magagawa ng Diyos na pangalagaan ang kanyang kabanalan kapag tayo ay nasa kanyang presensya sapagkat yung ating mga kasalanan ay pinatawad na ng dugo ni Kristo. No? Magagawa din ng Diyos na panatilihin yung kanyang katarungan sapagkat ang ating mga kasalanan ay naparusahan ng maayos sa kamatayan ni Kristo. Yun po inako ng Panginoon lahat sa lahat ng panahon ay ipinakita po ng Diyos ang kanyang pag-ibig.
biyaya at habag. Pinatawad po niya tayo sa ating mga kasalanan. Maraming tao hindi alam yan. No? So, sa puntong ito, maliwanag na pinatawad tayo ng Diyos sa kabila ng matitindi nating kasalanan. At hindi lang yan. No? Kinalimutan pa niya ang lahat ng ating kasalanan. Ganito ang sinasabi mula sa aklat ng Hebreo 8:12. Sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Pambira. Pinatawad na nga, tapos kinalimutan pa rin Diyos yung kasalanan mo. Alam mo, sa mundo hindi ganyan. Subukan mong gumawa ng kasalanan. Pag nahuli ka, no, magkakaroon ka ng record. Ang tawag doon sa record, sa bilangguan, karpeta. No? Nakalista doon yun. Di, may kasalanan ka. Parurusahan ka ng batas, makukulong ka. Napagbayaran mo na yung kasalanan mo. 2 taon ka sa bilangguan. Pero paglabas mo yung kasalanan mo, nandun pa rin sa record. Hindi inaalis yun, hindi binubra yun. Kaya kung nagkasala ka ulit, madadagdagan yun. Kaya every time na magkasala ka, nandun sa karpeta mo yun. C number 1, C number 2, C number 3. Alam mo yun? Kaya pag binabalik ka ng husgado yung record mo, abay, ano ka, recidivist ka pala eh. Paulit-ulit na yung kasalanan mo eh. Sige, itapon uli sa kulungan yan. Ganun po sa mundo. Ang Diyos, pag pinatawad ka, tunay ka ng pinatawad, tunay ka ng malaya. And your sins will I remember no more, sabi ng Diyos. Nakita mo yun? Ha? Ang galing, ano? Ang tao iba eh. No? Ang Diyos iba talaga. Pambihira siya, kahanga-hanga siya. Di ba? Ngayon, tatanungin naman kita. Ikaw na, nakikinig at nanood, marunong ka bang magpatawad sa iyong kapwa? Sige nga, isipin mo nga. May mga tao bang nagkasala sa iyo? Napatawad mo na ba yung mga taong nanakit sa iyo, nagsamantala, nagkanulo, di ba? Nanloko, nang usig, at umapi sa iyo sa anumang paraan? Napatawad mo na ba sila? Pinatawad mo na ba sila? Naalis na ba ang galit sa iyong puso? Malaya ka na ba ngayon o laman pa rin ng iyong puso ang kapuotan? Ang sabi po ni Apostol Pablo, ayon na rin sa itinuro ng Panginoong Hesus. Makinig ka mabuti, ha? Efeso 4:32. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Yun. Kaya nga eh. Nakita nyo? Si Jesus ang daan sa kapatawaran ng mga kasalanan. Sapagkat ginawa siyang isang pampalubag loob at handog para sa lahat ng ating mga kasalanan. Sa makatwid, ano naman ang dapat mong gawin sa mga taong nakagawa sa iyo ng kasalanan at kasamaan? Kamumuhiin mo ba sila? Kapupuotan mo ba? Susumpain mo ba sila? Hindi ba malimut-limutan yung kasalanan niyang ginawa sa iyo? Mag-isip ka. No? Ang sabi po ng aklat sa Biblia, sa Mateo 6:14 hanggang 15, makinig kang mabuti. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit, kung hindi niyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Ayun. Ang Diyos kasi nagpatawad eh. Pinatawad ka. Tapos ngayon, may kasalanan yung ibang tao sa iyo, nakagawa ng kung ano man, hindi ka marunong magpatawad. Paano yun? Puntahan natin yung Marcos 11:25, no? Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Yun. Kita mo na? Pati sa panalangin natin, bago tayo lumapit, mag-appeal sa Diyos, humingi ng kahit anong, Lord, sorry po.
Kanina po nagalit ako sa kapitbahay namin, Lord. Kasi siya naman eh. Sorry, Lord. Kasi yan po tinuturo ng Bible eh. Salita ng Diyos talagang kailangan. Hindi pwede yung pinagmumura mo yung tao, tapos ngayon lalapit ka sa Diyos. Lord, maawa ka sa akin. Pinagmumura mo yung tao, biro mo. Oh. Ba't mo pinagmumura? Kasi di nagbayad ng utang. Mantakin mo yan. Pera-pera lang, tapos minura mo yung tao. Paano ba yan? Tignan nyo. Bali, Ngayong nasa iyo ang isang kahangangang pagpapala na nagbigay halaga para sa iyong mga kasalanan, ano ang gagawin mo? Tinatanong kita, patuloy mo bang pagmamatigasin ang puso mo at hahayaang makalampas ang kaloob na biyayang ito sa iyo ng Diyos? Mag-isip ka. No? Kailangan mo ng isang malinaw na daan, kapatid, at ito ay ang tanggapin ang kaloob na kapatawaran ng Panginoon. Kaya, magpatawad ka rin sa iyong kapwa. Pinatawad ka ng Diyos, patawarin mo rin siya. Naalala ko tuloy yung isang pastora na kaibigan ko, taga Santa Ana, Manila. Alam niyo, yung anak niya, wala namang ginagawa. Dumaan doon sa may, kalye ito sa Quezon City. Diyan sa may, malapit sa may palengke ng Quezon City. Dito lang sa may, hindi ko matandaan yung kalye. Anyway. Naglalakad siya mag-isa. Ewan ko saan siya galing, siguro ihi na. Umihiro sa may gilid ng bakanting lote. Doon. Siguro ihi na, di na matiis yung bata. Teenager po ito anak ng pastora. Tapos niya umihi. Paglabas niya, mayroong 4 na kalalakihang bata rin. Ginulpi siya. Tapos may pumalo sa kanya, sa ulo. Wala nang malay yung bata. Nagtakbuhan yung mga bata. Pero siyempre, nakita ng mga tao sa barangay. Kinuha yung anak ng pastora dila sa ospital. Sino mong palad na namatay po. Hindi alam nung 4 na kabataang ito na yung batang ito, ang tatay nito, ay pulis Maynila. Isipin niyo po yun. Sabi ng mga pulis na kasama nung ama nung namatay. So, pare, tumba namin yung mga batang yan. Ano mo sabi ng pulis? Huwag na. Patay na yung anak ko Kahit napatay natin yung 4 na yun, wala na rin mangyayari. Kaya mo na lang makakulong sila. May hustisya naman Alam mo, hindi ko alam kung kaya kong gawin yung desisyon ng ama na yun. Pero maliwanag po Yung pulis na ito, na asawa ng pastora, ay born-again Christian. Pulis siya, nasa kanyang kapangyarihan. Magagawa niya lahat ng gusto niyang gawin. Sabihin niya sa mga kapwa niya, pulis, sige pare, bahala na kayo riyan. Hindi po, hindi niya pinayagan. Sabi niya, may Diyos naman Kaya mo na ang Diyos dyan. Hindi tayo ang hahatol dyan. Kita niyo po yun? Kailangan natin ng maliwanag ng pag-iisip. Kung ang Diyos nagpatawad at hindi ka marunong magpatawad, kapatid, hindi ka lulusot. Tandaan mo yan. Sa puntong to, sa oras to, sa araw na to, tandaan mo, sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalusot. Kailangan ka magpatawad. Huwag mong tigasan yung puso mo. Napakabuti ng Diyos Sa dami ng kasalanan natin na nanganganak araw-araw, sukot bang patawarin tayo, linisin tayo ng Diyos. Tapos, ganyan ba igaganti natin sa kabutihan ng Diyos? Punta natin letter B. Receiving Jesus as the way to forgiveness. Alam niyo, matapos ang kanyang kamatayan para sa ating mga kasalanan, kasunod ng kanyang maluwalhating pagkabuhay na muli, mula sa mga patay, ano pong ginawa ni Jesus?
inutusan ni Jesus ang kanyang mga apostol na ipalaganap ang dakilang komisyon ng mabuting balita. Ganyan. Nabuhay siya, pinako siya, no? Nabuhay siya mula sa mga patay. Hindi niya inasikaso yung gantihan yung mga taong pumatay sa kanya. Hahanapin ko nga itong mga lokong ito, iisa-isahin ko. Hindi po. Ang ginawa niya, nasikaso niya, nutusan yung kanyang mga alagad na ipahayag ang mabuting balita. Nakita niyo ang Panginoon, tama ang daan niya eh. Tayo, liko-liko tayo eh, no? Siya, tama ang daan niya. Hindi niya hinanap yung mga taong lumapastangan sa kanya, dumura sa kanya, sumampal sa kanya, bumatok sa kanya, at lumatigo sa kanya. Hindi po. Kita niyo po yun. Ano po ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad? Nasa Marcos 16, 15 hanggang 16. Basahin natin. At sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Kita mo? Bakit po ito yung kailangan gawin ng Panginoon? Katatapos mo lang mabuhay na mag-uli. Parang ibang priority niya. No? Bakit ba? Alam niyo kung bakit? Kasi yung magandang balita ang magdadala sa tao sa tamang daan. No? Mali kasi yung lakad ng tao eh. So, kung maintindihan nila yung mabuting balita, yung ebanghelyo ni Kristo, magiging malinaw ang pag-iisip ng tao at makikita nila yung landas na matuwid. No? Tuloy natin yung sumunod na verse, sa 16. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit, ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ito nyo? Ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Nabasa natin sa aklat ng mga gawa, no, kung paano isinagawa ng dakilang komisyon na ito ang Kabanata 2. No? Nakita natin si Pedro na nagpapahayag po ng ebanghelyo sa kauna-unahang pagkakataon. Ito po yung first time. No? At matapos magpakita ng katibayan na si Jesus ay talagang nabuhay na mag-uli mula sa mga patay at umakyat sa kanang kamay ng Diyos, si Pedro po ay dumating po sa rurok ng kanyang sermon. Matindi na po ito. So ganito po ang sinabi niya sa aklat ng mga gawa 2:36 hanggang 37. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako niyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. So malinaw po sa maraming taong nakikinig na naniniwala sila sa sinabi ni Pedro. Katunayan, sa aklat ng mga gawa 2:37, ganito po nangyari. Nabagbag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Kita niyo ang tanong, ano ang dapat naming gawin? Nakita nila yung mensahe. Naku, kami pala ang nagpapatay. Kami pala ang dahilan kung bakit pala napako si Kristo. Ano ngayon ang gagawin namin? Yun po yung sigaw nila. Ano ang gagawin mo ngayon, kapatid? Ngayong alam mo na, nangangailangan ka ng kaligtasan. Parang yung mga Israelita, nalaman nila, kailangan pala namin ng kaligtasan. Ngayon nalaman mo, kailangan mo pala ng kaligtasan. Anong gagawin mo? Di ba? Ang sinabi ni Pedro, ay dapat din nating sabihin sa ating mga kapwa-tao ngayon. Yung sinabi niya. Mga gawa 2:38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ng Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Yun, no? Sinabi ni Pedro sa mga nananampalataya na kailangan nilang magsisi at magpabautismo. Kasi yun ang pong inuutos ng ating Panginoon Jesucristo eh. Ganon din sa kaso ng conversion ni Pablo, no ha? Ano po, 'di ba, nasumpungan niya si Jesus sa daan patungong Damasco, no? Pagkatapos ay nanalangin at mag-ayuno po siya ng 3 araw, no? Sinabi rin sa kanya na magpabautismo siya. Aklat ng mga gawa 22:16. At ngayon, ano pang hinihintay mo? Tumayo ka na, magpabautismo at manalangin ka sa kanyang pangalan
upang mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Yun. No? Mag-pray ka. Mag-repent ka. After which, magpabaptize ka sa pangalan ni Kristo. No? Tulad po ng inutos ng ating Panginoon sa Marcos 16:16. Ganito po sinabi niya, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Again, nasa crossroad na naman tayo ng choice. Anong gusto mo? Kaliwa, kanan. Anong gusto mo? Sumampalataya o maparusahan? Hindi namimilit ang Diyos eh. Ipapaliwanag lamang ng Diyos sa'yo, pagka nanatili ka sa kasalanan, ano mangyayari sa'yo? So alam mo na kung ano mangyayari sa'yo, di ba? Ngayon, kung tama yung pagpili mo, alam mo na rin kung ano mangyayari sa'yo, di ba? Ganyang kalinaw ang Diyos. No? Hindi siya nakakalito. Hindi siya nakakalito. No? Kaya una, kailangan siya manampalataya kay Jesus at magsisi sa kanyang mga kasalanan. Yun. Kailangan siyang magpabautismo para sa kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. Malinaw po yun. Yun pong utos eh. Di ba? Manampalatayang kasama ang pagpapayag kay Jesus bilang ating Panginoon. Pahayag mo na si Jesus ang nagligtas sa akin. Na ako ay makasalanan. Subalit dahil sa kabutihan Diyos, sa kanyang habag, pinatawad ako ng Diyos. At napakaganda, napakapalad mong kapatid kung ikaw ay matututo sa pag-aaral nito. No? Tingnan natin yung Romans chapter 10, verse 9 to 10. Ano? Ano sabi rito? Kung ipahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya at siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. So, yung pong pagsisisi at bautismo ay ilang kondisyon kung saan ang isang tao ay maaring makatanggap ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Di ba? Yung pagsisisi, mahalaga yan eh. Nagsisi ka nga, pero inutusan ka magpabautismo, ganapin mo na. Ganapin mo. Yun ang hinihingi ng Panginoon eh. Di ba? So, ano pa? Tandaang mabuti ang isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia sa 3:27. No, ha? Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismon kay Kristo ay ibinis si Kristo. Sa wikang English po, for as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. Sabi, as many of you, no? Walang labis, walang kulang po yun. Ang sabi, as were baptized into Christ, tulad po ni Jesus, tulad ni Pedro, etc., iniutos ito. And sabi ito, have put on Christ, ibig sabihin na tumanggap kay Jesus at sa lahat ng mga pagpapalang kanyang ibinigay. No? Isinuot mo na kasi. Yun yung pagpapala na ibinigay ng Diyos sa iyo. No? Sa gayon, dahil po sa pagsunod sa Panginoon sa pananampalataya, pagsisisi at bautismo, matatanggap mo ang kamangang-mangang biyaya ng Diyos na nag-alay kay Jesus para sa iyong mga kasalanan. Ang palad mo naman. No? Ganyan. Kaya nga, ang mga pag-aaral na ito ay malaki ang ibinibigay na liwanag sa pag-iisip ng tao. Magulo ang mundo eh. Talagang kailangan tayo ay magkaroon ng time, no? Separate time to study the Word, no? To be able to comprehend. Ang Biblia kasi hindi naman ginawang mahirap eh, no? Pinapatibay ng Biblia kung ano ang Diyos, kung ano si Kristo, no? Hebreos 5:9. At nang siya'y maging ganap, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng mga sumusunod sa kanyang kalooban. Kita mo. Mga kapatid, in this life, we need to make a choice. Kailangan. No? Naalala mo yung panahon na makasalanan ka pa, wala ka pa sa Panginoon. Tanda mo yun.
Isang araw, pumunta ka ng church, umattend ka, di ba? Nagkaroon ng altar call. Lumapit ka, nagsisi ka. Yun yung pagkakataong binigay sa'yo ng Diyos. No? Nakabalik ka sa Diyos. Di ba? Lahat yung kasalanan mo, kinalimutan ng Diyos. Walang iniwan ng Diyos kahit isa. Maniwanag yung salita. And your sins will I remember no more. Sins, plural. And your sins will I remember no more. Yung mga kasalanan mo, hindi ko na aalalahanin pa. Tama? Babalik ko naman sa iyo ngayon tanong. Handa ka bang magpatawad doon sa mga taong nakagawa siya ng kasalanan? Anumang kasalanan? Sayang ang pag-aaral natin kung hindi pumasok sa puso mo at hindi mo naunawaan, tanda mo ang ginawa ng Diyos sa iyo. No? Tandaan mo yung pulis na pinaslang yung kanyang anak. Pinatawad niya. Oh. Talagang. Siguro naalala ng pulis. Yung pulis siguro hindi rin maganda ang buhay dati. Pero nakita niya, pinatawad siya ng Diyos eh. It's about time. It's my turn. Ako naman ang magpapatawad sa kapwa ko. Sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, no? Maliwanag na kaya tayo nakakalapit sa Diyos ay dahil sa malaking sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Yesus. Namatay sa krus. Kaya kailangan natin magsisi sa ating kasalanan at magpabautismo. Ito po ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao. No? Subalit dahil nga po sa habag at biyaya ng Diyos, no? Lahat ito ay naging posible. Ngayon, gusto kitang tanungin muli, kapatid. No? Napatawad mo na ba yung mga taong nanakit, nagsamantala, nagkanulo, nanloko, nanlait, nang usig at umapi sa'yo? Kilala mo sila. Hindi mo nakakalimutan ang kanilang mga pangalan at mga muka. Di ba? Basahin mo ang aklat ng mga gawa. Kabanatang 13 mula 38 hanggang 39. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinangaral sa inyo ang kapatawaran ng kasalanan. At ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinapatawad na sa lahat ng pagkakasalang hindi na ipatawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moises. Ano pa? Colossus 3:12 hanggang 13. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya. Dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Nakakaramdam ka na ba ng release? Ito pa, isa pa. Efeso 4:31. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. May dagdag bang paalala? No? Sa Galatia 6:1. Mga kapatid, kung may makagawa ng kasalanan, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo. Baka kayo naman ang matukso. Huwag nating kalimutan na tayo man ay nakagawa ng kasalanan. Don't ever forget that. Hindi lamang po sa tao, tayo nagkasala, kundi maging sa ating banal na Diyos. Kaya, ang sabi sa unang Pedro 3:9, huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumba sa inyo. Sa halip,
Pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Iniiwan ko po sa inyo ngayong umaga ang katotohanan. Huwag sana niyong kalimutan na si Jesus ay ang tanging daan ng kapatawaran. No? Sa katunayan, siya lamang ang tanging daan. Sapagkat hindi nag-alok ng ibang paraan ang Diyos kung saan maaari tayo makipagkasundo sa Kanya. Magtiwala ka sa sinabi ni Jesus sa Juan 14:6. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So wala pong ibang paraan, kapatid, upang malutas ang problema sa pagitan ng kasalanan ng tao at sa kabanalan at katarungan ng Diyos. Mga Gawa 3:19, kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Napakaliwanag, di ba? Sa susunod na linggo, no, ay tatalakayin natin ang isa na namang paksa na may pamagat na Jesus, the way to God. No? Maganda kayo, maaga pa, magising na kayo, at pumasok na po kayo sa ating channel. No, ha? So, bago tayo manalangin, nais kitang tanungin, tinanggap mo na ba si Jesus sa paraang ipinag-utos niya at itinuro ng kanyang mga apostol? Nagtitiwala ka ba sa Kanya para sa kaligtasan? Nagpasya ka na ba na talikuran ang iyong mga kasalanan sa oras na ito? Tinanggap mo ang kapatawaran ng Diyos? Handa ka na bang patawarin ang iyong kapwa? Kung hindi, hayaan mong si Jesus ang maging daan para sa kapatawaran ng kasalanan ngayon. No? Kung seryoso ka, samahan mo ako sa isang maikling panalangin ng pagsisisi. Sumunod ka sa akin. Manalangin tayo. Ama, ang puso ko ay lumuluhod sa iyong harapan ngayon. Nagpapasalamat ako sa mga aral na aking napanood at narinig. Pinagsisisihan ko ang mga pagkakasalang nagawa ko na hindi karapat-dapat sa iyong pag-ibig at kapatawaran. Salamat sa iyong libreng kaloob ng kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo para sa aking mga kasalanan. Inaamin ko, Panginoon, na tinalikuran kita sa pamamagitan ng aking kamangmangan at pagmamalaki, subalit dahil sa iyong pag-ibig at habag, inabot mo pa rin ako. Salamat, Panginoon, sapagkat wala akong kasalanan na hindi mo pinatawad. Sa pamamagitan mo, ang mga nakatagong kasalanan ay nilinis at pinagaling ng dugo ni Jesucristo. Panginoon, hangad kong buksan ang aking puso sa iyo at maging karapat-dapat ako sa iyong kapatawaran. Inihahayag ko ang lahat ng aking mga kasalanan sa harap mo, O Diyos, at nananalig ako ngayon sa sakripisyo at kamatayan at maluwalhating pagkabuhay na muli ng aking Panginoong tagapagligtas na si Jesus. Pinatawad ako sa aking mga kasalanan at pinalaya mula sa makapangyarihang paghawak ng kasalanan sa aking buhay. Pinapatawad ko na rin ngayon ang mga taong nagkasala sa akin sa anumang paraan. Salamat sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, ako ay napalaya na mula sa lahat ng pagkakasala at wala na ako sa ilalim ng iyong kahatulan. Ako ngayon ay anak na ng Diyos, tinanggap ng minamahal. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Kung nanalangin ka ng panalangin yan, magbabago ang buhay mo, kapatid, hindi sa sariling pagsisikap. Sapagkat kung ibinihis na ni Kristo ang kanyang sarili sa iyong katawan, makikita mo, simula sa araw na to, tatalikdan mo na yung galit, yung puot, at yung mga hinanakit. Ha? Bago tayo magkahiwa-hiwalay, tanggapin niyo muna ang basbas ng Diyos. Puspusin nawa kayo ng Diyos
na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang lahat ng pinagpala ng Diyos ay magsabi ng Amen. Huwag niyong kalimutang magbati ang magkakapatid. Good morning na muli sa inyong lahat.